Hello. Pwede ba kayo makapagintay pa mga 10 minuto pa? Kasi po, mahirap kung mag-pray lang agad tayo, wala naman tayong natutunan. Siyempre, Mag-preach muna. kakain tayo ng pagkain pang physical. Pero kailangan natin ng pagkain na spiritual. Sinabi ng Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi ba bawat sa salita namumutaw sa bibig ng Diyos. Bibigyan ko lang kayo ng mensahe na dati, ginagawa ko ng 45 minutes, gagawin ko ng 10 minutes. Kasi alam ko, gutom na kayo. Doon na lang po tayo sa pinakasimple at pinakasikat na talata sa Biblia. Sabi doon sa John 3:16, at alam niyo lahat yan, for God so loved the world. God loved you so much. God loved us so much. Kagaya ng pag-ibig ng Diyos, hindi po yan nagbawala, hindi yan nagbabago. Hindi yan kumukupas, hindi lumilipas. Hindi po yan kagaya ng pag-ibig ng tao. Kung kagaya si Sir Kenneth, sinabihan niya yung kanyang misis na I love you so much. Yun po ay tinugon niya, tinugon ng kanyang misis na I love you too. Tama? Alam niyo po, yun po ang pinakadakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng tao nagbabago, nawawala. Lalo pag nakakita ng mas bago, mas maganda, lumilipas, lumilipas. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yung nawawala. Hindi po yung pinagpupas. Yan po ang pinakadakilang pag-ibig na kaloob ng Diyos. The greatest love of all, sabi nga. Pero meron din pong greatest act of God as love. Yung binigay niya yung kanyang buktong na anak. Yun po ang pinakadakilang ginawa ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang buktong anak para sa ating kaligtasan. Kung si Sir Ken, tanongin ko kung ibibigay niya yung kanyang anak na si Kian para mamatay, para sa kanyang mga kaibigan, anak ko hindi siya papayag. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na ating Panginoong Hesus. Yan po ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Una, dakilang pag-ibig, dakilang gawa ng kanyang pag-ibig sa atin. At ang sunod po ay yung pinakadakilang opportunity ay binigay ng Diyos. Yung tayo sumampalataya sa kanila. Bigyan po tayo ng oportunidad na makalaan sa kanya. Sapagkat sabi nga doon, upang ang tao hindi mapahamak. Sapagkat nakadakda po ang tao na mapahamak. Kaya nga binigay ng Diyos ang kanyang kaisasang anak upang tayo ay maligtas. Sapagkat nakaabang sa atin ang kapahamakan. Sapagkat sinabi na po ng Roma 3:23, lahat tayo nagkasala. At wala pong nakaabot sa kaluwalhati ng Diyos. Kaya kailangan natin si Jesus bilang tagapagligtas. Sapagkat sinabi po ng John 4:46, wala pong ibang daan papunta sa langit kundi ang ating Panginoon lang. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi maliban sa Kanya. Siya lang po ating kailangan para sa ating kaligtasan. Kung tayo ay kumakain ng pagkain nito para lumakas tayo, kailangan natin ang salita ng Diyos upang lumakas din ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. At una, sinasabi nga, ulitin ko, pinakadakilang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Pinakadakilang gawa, ginawa ng Diyos para nakita yung kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya yung kanyang buktong ng anak. At ang pinakadakilang opportunity ay yung tanggapin natin si Jesus at sumampalataya. At ang pang-apat po, yung pinakadakilang regalo, the greatest gift of God, yung buhay na walang hanggan. Kaya apat po yun sa John 3:16. Kaya sa araw na ito,
nais ko na maunawaan natin na kailangan natin ng Panginoong Jesus. Oo, masakasayahan, sama-sama tayo, pero darating po ang panahon, nakaharap tayo sa hapunan ng Diyos. At doon, ibigyan tayo. Huwag tayo ayon sa ating mga ginawa dito sa lupa. At lahat po, haharap sa hukuman ng Diyos. Wala pang exemption doon. Subalit, napakabuti ng Diyos, pinagpala na tayo. Binigyan niya ang pagkakataon ito upang marinig natin yung bahagi ng kanyang salita. Makapos man sa oras, pero alam ko po naiintindihan niyo ito. Sapagkat alam ng kulangan, lahat tayo Kristiyano, lahat tayo naniniwala sa Diyos. At kung tayo naniniwala sa Diyos, naniniwala rin tayo sa langit at sa impyerno. Paano na lang kung ang kaluluwa mo mapahamak? Hindi mo natanggap na kaligtasan at iniaalap ng Diyos. Hindi mo natanggap si Jesus sa buhay mo. Mahirap, kapatid. Mga anak, mga kaibigan, mahirap po. Sa impyerno, wala pong electric pan, walang swimming pool para magpalamig ka. Subalit, ang kaligtasan sa loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya sa umaga ito, nasip po kayo anyayahan na sa araw ng simba, magsamba po kayo. Kailangan natin po yan. Kailangan po tayo magpatuloy na nagtitiwala sa Diyos. Kailangan natin magpatuloy na sumamba sa Diyos sapagkat ang pag-ibig ng Diyos naghahanap din po ng katapat na pag-ibig mula sa atin. Hindi po sapat na iniibig lang tayo ng Diyos. Kailangan umibig din tayo sa Kanya. Sapagkat ganun po ang hinihiling ng Diyos. Mga kapatid, kailangan natin ipakita yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Hindi po sapat na maligtas ka dahil mahal ka lamang ng Diyos. Kailangan sukulaan mo ang Kanyang pag-ibig. Kagaya po na sinabi ko kanina, sinabihan ni Sir Kenneth, yung kanyang may bahay, ng I love you so much, tinanggap po niya yun. May katagong pag-ibig kaya po, narito ngayon si Ian, na siyang bunga ng kanilang pagmamahalan. Kaya ganoon din po sa Diyos, kailangan natin ipakita rin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Paggalang, pagsamba. Sapagkat yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin, sinabi nga po niya, siya ay nauuhaw sa ating pagsamba, sa ating paggalang, sa ating pag-ibig. Kaya nais ko lang po lang ipanawa sa inyo na hindi lamang po talaga tayo kailangan sa pagkain pag-ibig, kundi sa pagsamba, pag-ibig ng Diyos. Dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, narito tayong lahat, nagdiriwang sa kaarawan, ni Kian, at sa anibersaryo ng CCP. At sa umaga ito, ay sama-sama tayong manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.